Alright. So eto na yung tinatawag na backend ni Shopify. Ito yung pinaka-admin ni Shopify. Dito lahat nangyayari ng kaguluhan na hindi nakikita nung mga customers natin. So lahat dito mina-manage. So ang gagawin ko ngayon, i-explain ko one by one itong nasa left side panel natin para maintindihan niyo kung ano yung purpose nila. Para later, alam niyo kung saan niyo hahanapin yung settings na yon. Homepage, pinaka-homepage lang to. Orders. Dito mag-a-appear lahat ng orders niyo. Kung makita niyo may mga orders na ako diyan, mga test order lahat 'yan. Kasi test store lang naman 'to. So meron tayong order number, pangalan ng customer, saan siya in-order, online store ba? Bakit merong ganito? Kasi puwedeng meron kang tinatawag na POS or point of sale kapag meron kang physical store. Kasi kung naaral niyo yung basics ni Shopify, yung features niya dun sa video na pinost ko sa group. Puwede ka kasing magbenta sa physical store mo. Kung gusto mo magbenta sa mall, meron kang sariling building, ganyan, puwede 'yun. Gagamit ka ng POS. Lahat ng sales mo do'n mag-a-appear dito sa orders, dito sa mismong Shopify backend. Lahat ng details do'n mabebenta mo sa lahat ng, store locations mo mag-a-appear sila dito. So, sa'kin online store lang naman ang meron ako sa test store ko, so online store lang siya. Pero kung meron ka pang ibang delivery or meron ka pang ibang channels na ginagamit, mag-a-appear yun dito, which is good kasi nakikita mo lahat ng orders mo dito. Draft order kay Shopify, possible pa tayo na mag-draft ng order. Ano ba yung tinatawag na draft order? Ikaw ang gagawa ng mismong order for your customer. Ginagamit 'to ng mga, for example, yung nagbebenta sa Facebook Messenger, ganyan, WhatsApp. Ayun, puwede silang 'pag umorder sa kanila yung customer dun, gagawa na sila ng order dito, details lahat ni customer yung ilalagay. Para hindi masayang yung mga sales natin dun and para naka-sync pa rin yung data nung mga ibang sales channels mo dito. So, lahat ng inventory kung may mabebenta ka sa WhatsApp, Facebook, ganyan, magbabawas pa rin siya dito, okey? Shipping labels, 'pag ano 'to, 'pag sariling product, physical store mo, yung sariling product mo yung ibebenta mo, puwede kang mag-create ng shipping label dito. Waybill, yon parang gano'n. Abandoned checkouts naman, dito mo makikita. Wala akong abandoned checkouts kasi hindi naman siya, naka-live na store. So, eto yung mga nag-attempt mag-checkout pero hindi nila tinuloy yung checkout for some reason. So, yun yung mga dapat na i-save natin. Makikita mo dito not recovered kasi hindi naman ako nag-e-email marketing. Pero for example, meron akong email marketing, nag-abandon siya and then after 2 days nag-send ako ng discount sa kanya, i-checkout mo na 'to, ganyan. "Hey, you left something in your cart." Makikita mo dito kung chineck-out na yun, nakalagay dito naka-tag na recovered yung customer, okey? Para lang meron kang overview kung ano yung performance mo when it comes to abandoned checkouts, okey? Orders yon. Pagdating naman sa products, okey, so eto yung mga digital products ko, pero balik tayo dun sa isang tester ko. So, itong mga products ko na nandito, puwede kang magbenta ng sarili mong products, puwedeng dropshipping, puwedeng print on demand, 'di ba? 'Yun yung mga pag-aaralan natin sa susunod na araw, print on demand and dropshipping. Pero lahat ng products mo, whether it be galing kay dropshipping or print on demand, mag-a-appear siya dito sa product section, sa backend. Dito siya mag-a-appear para nakikita mo din sila lahat. So dito sa product, dito ka puwedeng mag-add ng product, makikita mo yung mga details ng products na in-upload mo isa-isa, nasa kung ano yung sales channel mo, naka-active ba siya, i-di-discuss natin 'yan later. Collections, dito ka rin puwedeng gumawa ng mga collections mo. So, anything na related sa product, nandito siya sa product section. Collections, gagawa ka ng categories. For example, gagawa ka for men, women, for kids. Kung ano yung, sa tingin mo magandang category for your products, dito mo siya gagawin. Mag-create ka ng collection dito. Inventory naman, dito mo makikita kung ano, overall na inventory mo. Okey 'to kasi puwede kang mag-edit dito na lang, hindi yung iisa-isahin mo pa dun sa product section buksan. So, mag-a-appear lahat ng products mo dito tapos puwede mo ng baguhin kung ilang stocks na ba siya, gusto mo 10, ilan yung on hand mo, ganyan. Ilan yung incoming. Incoming ibig sabihin nito guys, ito yung paparating na stock mo. So, kung meron kang gano'n, puwede mo ng idagdag dito, okey? So, purchase orders naman, ito pala yung i-o-order mo sa supplier.
Kung meron kang supplier, gagawa ka ng purchase order mo dito, anong pangalan ng supplier na yon, yung details niya. Ang maganda dito guys, kunwari nailagay mo na lahat ng details diyan. Piliin mo kung anong items yung mga gusto mong orderin. For example, i-order ko na lahat ng products natin. Yan lang kunwari. Wait lang. Lagyan ko lang. Destination. Destination kaya may magkakaibang destination guys ha, kasi baka kasi marami kang store. So gusto mo umorder for El Dorado, yun yung ilalagay mo. Save as draft natin. So pag na-save as draft mo siya, tapos na-mark as ordered mo siya, tapos, di ba kunwari i-mark as ordered ko na yan. Tapos magre-receive ako ng item. Tapos kung ilan yung na-receive ko na item, ilalagay ko lang dito, automatic yan na mag-a-appear dito, mag-a-update dito sa inventory mo, which is good. Ano 'to, para sa'yo 'to kung meron kang mga suppliers, gano'n. Pero kung hindi naman, 'di mo na 'to kailangan. Transfers naman, for example, yung overall inventory mo, 500, yung 50 pieces do'n gusto mong i-transfer do'n sa ibang location mo. Meron kang branch sa SM, gusto mo mag-transfer ng inventory kay Robinson, puwedeng-puwede naman 'yun, okey? So, create transfer ka lang dito. Tapos gift card naman, puwede kang gumawa ng gift card dito, puwede mong ibenta. For example, may mga bibili sa'yo ng gift card, ireregalo nila sa kakilala nila, puwede kang gumawa dito. Catalogs. Catalogs naman, for example, meron kang kini-cater na magkakaibang markets at iba yung presyo nila. So, ang mangyayari dito, puwede ka mag-create ng catalog dito. For example, create tayo ng catalog, all products or specific products, bahala ka, mamili ka. Tapos for example, USA market, ayan. Tapos, ilang percent yung gusto mong i-increase? Gusto ko mag-increase dun sa original price, mag-increase siya ng 20%, puwede yan. So, automatic automatic na 'yan kapag sinave mo 'yan, lahat ng, market mo na nasa US, kapag na-detect yung location, 20%, automatic na mag-a-adjust yung price. Puwede din 'to, for example, meron kang mga paboritong company na gusto ko yung business na 'to, eto yung pricing nila, puwede mong gamitin 'tong company location, okey? Customers naman, dito mo makikita lahat ng customers mo. From the name itself na customers, dito mo ma-ma-manage lahat. Yan, makikita mo sila isa-isa, okey? Content naman, meta objects, ito yung pinakamahirap aralin, pero not necessarily aralin niyo ngayon. Makakapag-build and launch ka ng, Shopify store even without meta fields. Hindi ko na siya explain ngayon para lang maka-save tayo ng time. Importante malaman niyo yung basic, okey? So, sa files tayo, mag-jump tayo sa content sa files. Dito mo makikita lahat ng pictures na ina-upload mo. Overall videos, pictures, dito lahat. Icons, logos, nandito lahat sila. Analytics. Analytics, dito mo makikita yung overall na performance ng online store mo, okey? Ito yung pinaka-dashboard, kumbaga ito yung pinaka-shortcut, overview talaga ng lahat ng yung buong performance mo. For example, yung sales, total sales for anong date, puwede mong baguhin yung date, puwede mong baguhin yung date talaga kung ano yung period na gusto mo. Makikita mo sales by channel. For example, nagbebenta ka sa Facebook, nagbebenta ka yung mga traffic mo galing ng Instagram, nagbebenta ka kung saan-saan, mag-a-appear siya dito, okey? Tapos online store sessions, dito mo rin sila makikita. Guys, ang sessions, sige i-discuss ko lang very quick ha, si visitor saka si sessions magkaiba po sila. So for example, ang visitor, pumasok ako sa website mo, nag-browse ako, unique visitor ako, and then lumabas ako ng website mo. Isang session na yun, nag-browse ako, ta's lumabas ako. Tapos after 30 minutes magre-refresh yan, babalik yan sa zero. 'Pag bumalik ulit ako sa website mo, another session yun, maka-count siya dun, okey? Dalawang session pero isang customer lang. Ang visitor yun yung tinatawag na customer, ayan. So next naman, ayan dito niyo makikita lahat, percentage ng conversion mo, ilan yung total orders based dun sa ano, dun sa period na, pinili mo. Basically dito mo maa-analyze lahat yung buong performance, and ang purpose nito is for you to know kung ano yung kailangan mo na i-improve, ano ba yung product mo na
kailangan mong i-focus kasi yung maraming benta, okey? Anong araw ba yung makita mo yung trend, anong araw ba yung laging mataas yung benta or mababa yung benta, ganyan. Anong marketing efforts or anong marketing ads yung anong type of marketing yung laging may nabebenta, gano'n. Ibig sabihin yun yung mga kailangan mong i-focus pa, ganyan. Or kung ano yung mga hindi napapansin, yun ang kailangan mo pang i-improve. Basically, yun yung purpose talaga ni analytics. Live view, reports, eto na yung mas detailed na reporting netong kung ano yung mga nakikita niyo diyan. And dadaanan natin yan later ha. So, eto naman si live view, makikita mo kung sino yung mga nag-aano dito. Hindi sino, I mean location ng kung sino yung nasa website mo, makikita mo diyan. So, kung isa ka sa mga nagda-run ng marketing ganyan, makikita mo talaga dito, madaming nagiging colorful 'to. So, 'yan siya. Marketing. Sa marketing naman guys, eto na yung email marketing. Ito yung default ni Shopify na email marketing. Pero later ha, kung gusto niyo install ng ibang ano, ibang app, puwedeng-puwede naman yun. Pero ito na yung pinaka-default mo. For example, campaigns, automations, ayan. Abandoned checkout, puwede kang gumawa dito. May mga default na siya, ite-turn on mo na lang. Pero kung gusto mong i-tweak na based dun sa tone mo, kung ano yung gusto mong offer, puwede mo siyang i-tweak dito. Nandito lang siya kay marketing, okey? Ayan na magke-create ka lang diyan. Discounts naman, dito ka puwedeng gumawa ng mga discounts. So, sa discount guys, puwede tayong gumawa ng automatic or, yung may code, automatic or manual na discount. Kapag automatic, kapag kinlik nila yung product na yon, automatic na maa-apply na yung discount dun sa checkout. Pero kung gusto niyo naman ng ano, may code, eh di puwede 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 niyo naman i-select yon. Online store, eto na, kung saan kayo nagbebenta. Dito niyo na ma-e-edit yung front end na tinatawag. Front end is kung ano yung nakikita ng mga customers mo sa labas, yun. Dito mo siya i-e-edit. Andito rin po yung mga themes natin, whether it be free or paid na theme ni Shopify, nandito po lahat sila. Dito ka gagawa ng blog post, dito ka gagawa ng mga pages mo, contact us, refund, kung anong page pa yung gusto mo. Basically, yung mga nandito sa ano, ipakita ko ha. Ayan, kung gusto niyong i-view yung online store, click niyo lang yung maliit na mata dun. Usually, siya yung mga nandito sa footer menu natin. Ayan. FAQs, FAQs, shipping, return policy, terms of service, contact, our story. Kung ano yung gusto mong gawin na page dito, pwedeng-pwede yun. Navigation. Okay. Hindi siya common na tawagin na navigation. Ang tawag natin sa kanya parati is menu or main menu, footer menu. Pero yun yung navigation na tinatawag. Kung ano yung mga nandito sa as navigation po yan. Tapos sa baba rin navigation din yan. Ibig sabihin, ito yung guide ng customer mo all throughout your website. Ito yung mga links na kiniklik nila doon. So, pwede kang gumawa dito ng footer menu, main menu, ganyan. Okay, punta naman tayo kay preferences. Ito yung parang pinaka-preference mode dito sa parang settings din siya kumbaga. So, dito mo ilalagay yung meta description mo. Kapag shinare mo siya, yun yung magpapakita, meta description. Tapos dito i-add mo yung logo mo or kung ano yung gusto mo na makikita ng mga tao kapag shinare mo yung link ng website mo, okey? Eto hindi ko na rin 'to ituturo, dito ka mag-a-add ng mga pixel, Facebook pixel, ah, Google Analytics, ayan. Tapos kung gusto mong kapag ano guys, kapag nasa development store ka, naka-lock talaga yung store mo, hindi mo puwedeng buksan. Pero dapat na antique 'to, ayan. Tapos meron kang code na ilalagay. Puwede mo namang i-share yung website mo for viewing. Ito lang ilalagay nila na code, kung ano yung, code ba tawag diyan, kung ano yung characters na nandito, yun yung ilalagay nila. Eto ang makikita kapag shinare mo yung ano, yung website na naka-lock pa siya. So, ang gagawin ko lang, i-enter ko lang yung code na butter para makita ko siya. Ayun, yun yung purpose ng preferences. Hindi ko na 'to i-explain 'tong Facebook and Instagram, pero kung gusto mo magbenta, i-link si Facebook and Instagram, ano na lang 'to, hindi 'to kasali sa default guys, dinownload ko lang siya. In-install ko lang 'tong app na 'to. Same with Livescale.
Tapos mga apps na pinag-i-install ko, dito mo rin sila makikita. Lahat ng apps na ida-download mo later, dito sila mag-a-appear under apps. Guys, meron po tayong pin ha. For example, itong si Bon Loyalty. Kapag pinin ko si Bon Loyalty, mag-a-appear siya dito. Kapag hindi siya nakapin, unpin na ganyan, mawawala siya dito. Pero makikita ko siya dito. Search apps. Ayan, nandito siya. Okay? So kung wala siya dito, ipin nyo na lang ay makikita mo naman. Pin to your navigation para at easier access. Okay? So, punta naman tayo sa settings. Sa settings naman, kapag kinalkal mo lahat na marami kang pwedeng gawin. Sa andito na yung store details mo, yung pangalan mo, yung address, yung format ng ano mo, ng gagamitin mo na ang tawag currency, yan, kilograms yung metric system. So, useful ta guys kung, for example, ang market mo, US or nasa US ka kung nasaan ka mang banda, ito yung formatting na ano, i-change mo lang. Tapos yung plan mo, for example, basic plan, Shopify Plus, mga ganyan. Ito yung plan. Basic lang tayo. Yun naman yung pinaka-basic. Ayan. Billing, kung saan papasok yung billing nung ano mo, bill mo dito sa Shopify. Yung bill na papasok sa'yo sa Shopify, pwedeng yung commission ni Shopify, pwedeng yung tawag dito, ano pa ba, yung mga apps na ini-install mo, pwedeng yung plan mo, monthly na plan na babayaran mo kay Shopify, dito siya lahat sa billing. Users and permissions, dito pumapasok yung mga collaborators, mga staff, I mean, dito mo sila i-add. Pwede kang mag-add manually, tapos email lang ang ilalagay mo diyan. Tapos yung mga nag-send access na collaborators, tayo yung tinatawag na collaborators, guys. So, in the future, kapag magbe-build kayo ng store or mag-manage kayo ng store, redesign, revamp, store ng client or website ng client, dito magfo-fall yung ano nyo. So, sasabihin nyo lang kay, kay client nyo na nag-request na ako ng access, paki-approve na lang. Dito siya sa collaborators, okay? Payments, ise-set up din natin yung payments later. Hindi ko na i-discuss 'to kasi i-ano ko naman, detailed, discuss ko naman later. Checkout, ayan, makikita niyo lahat ng settings sa checkout na allowed lang tayo i-customize. Guys, ano lang ha, reminder lang kapag nasa basic plan tayo, limited yung customization sa checkout. So, kung sa front end kayo magko-customize, hindi po siya allowed dun sa basic plan natin. Etong mga nasa back end na customization, ano lang, yung pwede niyong baguhin. Pero when it comes to design talaga, kapag nasa basic tayo, hindi mo siya maaayos. Shipping and delivery, of course, dito ka magse-set ng shipping and delivery, which is gagawin din natin later on. Taxes and duties, hindi ko rin po siya ituturo kasi hindi ako expert when it comes to taxes and duties. Location, kung ano yung mga location mo, yung sa basic plan, meron siyang default na kasama, dalawa. Maximum yun sa basic plan. Kung gusto mo pa magdagdag, i-visit mo yung plans kung ilan yung pwede mong idagdag. Parang up to 150 locations, yung mga mas mataas na plans na. For example, sobrang dami mong branches, gusto mo i-manage lahat sa isang online store lang. Pwede kang mag-upgrade ng plan. Gift card, yun. Markets, yan yung pinakita ko kanina na markets. For example, gusto mo iba yung price ni USA, iba yung price ni Philippines, iba yung price for Canada, dito mo ise-set yung mga yon. Okay? Dito ka mag-add, dito mo ise-set yung mga pricing nila. Overall apps and mga sales channels na in-install mo, dito mo lahat makikita. Pwede ka nang mag-uninstall dito. Ayan, sales channel, for example, nag-install ka ng Instagram, TikTok, Facebook, ganyan, makikita mo rin dito. Yung mga apps na in-install mo, nandito lahat. Domains, ito domain mo. DesireeConversions.com domain din yun para hindi na yung default ni Shopify yung nakikita. Dito mo siya ma-manage. Customer events, skip na natin yan. Ano pa ba? Brand, okay, dito mo na i-add. Wag niyo, bago lang 'to guys, itong si brand, wag niyong i-skip 'to. So, ilalagay mo dito yung logo mo, ilalagay mo dito yung kulay ng ano, ng brand mo. Para for example, yung mga default like email marketing, ganyan, naka-capture na niya agad. Magse-send siya ng email marketing kung ano yung logo mo, i-a-add na niya dun, gano'n. Notifications, dito mo manage yung lahat ng notifications, mapa-email man yan, um,
tawag message man 'yan, notifications about abandoned checkout, dito lahat makikita mo siya. I-explore niyo 'to later guys, para kahit basahin niyo isa-isa, makikita mo naman kung ano yung ibig sabihin. Explore niyo 'to, sobrang helpful talaga nito. Custom data, ito na yung meta fields na hindi na natin ano, ayan dito kami magpapalit ng languages, mag-add ka ng language. Puwede mong i-install yung default na translator ni Shopify. Ito applicable 'to sa mga international market. For example, ako hindi lang USA yung target ko, meron ding taga Singapore. Ano bang ano ng Singapore? O basta yung ibang kakaibang language. Install mo lang 'to para translated na siya automatically, made-detect niya yung ano nila, yung location nila. Policies, dito ka makakagawa ng policy mo, meron tayong template dito. So, kikita mo empty pa 'yan pero kapag nag-create ka from template, yung default ni Shopify nandito na, iti-tweak niyo na lang. At least meron ka ng template, 'di ba? Eto store activity, log, kung ano yung mga pinaggagawa mo makikita lahat dito. Ayun, so na-discuss ko na isa-isa. So far ba, overwhelming, 'di ba? Ano na, overwhelming ba? Mag-stop share muna ako. Overwhelming siya or clear naman so far? Ayan, okey lang naman pala, clear naman. Ayan, sige. 'Wag niyo munang masyadong isipin 'yun, diniscuss ko lang siya para at least, kahit papaano meron kayong idea kung ano yung bawat section dun, ano yung purpose nila. Pero later kapag lagi niyo na siyang ginagawa, kapag kailangan niyo yung section na 'yun, dun mo makikita na, ayun pala yung purpose nito. Na-overwhelm ka ba, Ben? Overwhelming ba siya? 'Wag niyo lahat aralin. Kunwari ang secret lang niyan para hindi kayo ma-overwhelm is kung ano yung kailangan niyo at the moment, yun lang talaga yung balik-balikan niyo. Tapos later, for example, meron kayong na-encounter na client na sasabihin, "Hey, I need this one." Dun ka ngayon magkakalkal, dun puwede kang magtanong sa'kin, magtanong ka sa mga classmates natin. Dun pa lang natin madi-discover na, eto pala yung purpose nun. Pero the reason why, in-explain ko siya is para may overview na kayo kung ano yung mga purpose nun. Baka kasi 'pag kailangan niyo later ma-recall niyo, okey? So, ang next na gagawin na natin, ready na ba kayo mag-upload ng ano, ng product? Magpa-product listing na po tayo.